So, hello. Meron ulit tayong customer na nagpadala ng item for data recovery. This time, meron tayong SD card dito. So, ayan, nagkapira-piraso siya. Hindi ko alam kung paano nangyari to, pero according sa customer, photographer siya, nung pinull out niya yung SD card sa DSLR camera is nag-jam. So, tingin ko yung lock nito for read write protect sumabit kaya nagkaganito. Tapos nung itatry na nila sa SD card reader or card reader, ayaw nang i-read. So most likely, hindi ako sure pero baka ang nangyari is umaandar pa yung camera or nagre-read or nagra-write siya ng data, pictures sa SD card, and then possible na na-open or pinote out yung memory card, itong SD card, kaya na-corrupt siya. So, try nating i-connect to sa card reader natin. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. So, ito yung casing niya. Ayan. Susubukan ko siyang um, i-mount gamit yung tape. Talagyan ko na lang muna ng tape. Yan. Para lang sa ganun, kapag ipo-pull out natin, hindi maiiwan yung mismong chip. Kasi ito, nagulat kasi sila nung inopen nila yung SD card. Bakit ganito? Wala man lang electronic na part. So actually, yung IC, yung flash, yung NAND chip nito is magkasama na tsaka yung controller. Yung NAND tsaka yung controller is magkakasama na sa isang package. So, ang tawag dito is monolithic device. So, monolithic siya. Try nating i-connect dito sa card reader natin. Ayan. Na-detect siya ng system. Ito, drive age. Right click natin, tingnan natin kung ano yung mga makikita nating information. Ayan, no? Ano naman, nagre-respond naman siya, mabilis naman. Properties. Ayun, ito. Dito sa use space, 0 bytes. Free space, 0 bytes din. Tingnan natin yung mga ibang. So, ito siya. Ito yung mga hard drive na naka-install sa computer ko. Ito siya. So, ito yung information. 0 bytes lahat. Tapos, try natin i-open. Open. Ito na. You need to format the disk drive age before you can use it. Do you want to format it? Sabi niya, syempre, cancel. Kasi kung pipiliin natin yung format disk, lalaking problema natin. Mas lalong mahihirapan tayong i-recover yung mga data or kung ano man yung nandito sa memory card ng customer natin. So, syempre, cancel. So, ang ipapakita ko ngayon sa inyo, yung ginagamit kong data recovery application sa mga ganitong, siguro para sa akin is easy lang to kasi kahit papaano nadidetect naman siya eh. Wala nga lang ipinapakitang data kasi burado na yung file system kasi nga most likely na-corrupt yung file system nito dun sa camera. Nung pino-pull out or nung possible na nung pino-pull out to is umaandar pa yung camera or nagra-write or nagre-read yung camera. Okay? So, cancel ko to. Punta tayo dito sa download kasi dinownload ko lang muna yung fresh or ang tawag nito, yung pinaka latest na application. Ito yung test disk 7.3 version. So, open natin to. Ito
ito yung mismong application. Ano siya? Portable siya, okay? Open mo tong qphotorec_win.exe. Open mo yan. And then, lalabas yan. So, ito, open source ito. So, libre lang siya. Wala kayong dapat bayaran. Or kung gusto niyo naman, kung generous kayo, pwede kayo mag-donate dun sa author or software developer nitong application na ito. So, ito yon. Puntahan nyo tong link na to. So, dito sa, ano natin, check natin yung SD card. Ito yun, no? 4 gig lang pala siya, oh. 4 gig. 4 gigabytes. 3,781 megabytes. So, multiple flash reader. Ito yung ano natin, yung card reader. So, syempre, select natin to. And then, ito, FAT32. Tapos, ito, kung hindi mo ma-recover sa itong option, pwede mong i-select itong FAT32. Ay, no. FAT, File Allocation Table, NTFS, blah, blah, blah. Okay? Tapos, dito, please select a destination to save the recovered files to. O kung saan natin siya i-save. So, dito, i-browse natin. Select tayo ng location. Dito sa puno na yung ano ko yung drive C. Dito na lang sa hard disk drive data. So, wag niyong i-save dito sa ano sa original na drive kung saan manggagaling yung i-recover yung files. Wag 'yon. Syempre, dapat hindi ganoon. Kasi syempre, most likely hindi siya masisave o kaya naman ayaw naman nating ma-overwrite yung mga nire-recover natin. Dito, hard disk drive. Check ko dito sa ano. Select tayo ng folder o kaya gawa tayo. Folder number 2. Okay. Example yan lang. For example lang naman. Ayan. Drive D, folder number 2. Then search. Pag kinlik ko tong search, mag-start na siya maghanap ng mga files dito sa SD card na nire-recover natin. So, check nyo itong LED. Dapat magbiblink na siya. Ayun. Ito na, nag-start na siya. So, anong nangyayari kasi niyan, kapag nawala yung file allocation table, para siyang libro na nandyan pa yung mga pages, pero wala na yung table of contents. So, yung computer, hindi na niya mahagilap kung ano ba yung content nung libro. In our case, yung content nung SD card. So, ayun, ganun yung nangyari. Nawala yung pagka-format. Kaya kapag ino-open natin yung SD card, tinatanong niya kung gusto ba natin siyang i-format. Ayun. Currently, meron na siyang nadidetect na 22 files. Mamaya, check natin kung anong klaseng files ba ito. Or kung anong camera. Pwede nating malaman yon gamit yung file format. Kung ano ba yung executable or kung ano ba yung extension nung file. Malalaman natin kung anong camera ba yung gamit. Ay, medyo mabilis lang siya. Siguro hindi naman puno yung SD card niya 4 GB. So kung gusto niyo magpa-recover ng files or data, pwede kayong mag-email o kaya mag-chat sa akin. Hindi naman tayo mahal maningil. Ayan, kung sa tingin nyo hindi nyo kayang i-recover gamit itong software na to, pwede nyo siyang ipadala sa akin. Kasi once na yan is hindi na ma-detect, pwedeng yung flash drive nyo o kaya yung hard disk drive o kaya solid state drive, possible na merong mga defective electronic
component. Kailangan na siya ng board level repair. So, ayan. 72 files, 73 files current na nadidetect niya ngayon. Hintayin natin siyang matapos hanggang 100%. And then, puntahan natin yung folder kung saan natin siya sinave. Wag nyo na siyang kagaya nito, yung nag-attempt sila na i-open. Siguro, may knowledge yung hindi natin alam. Hindi ko masabi rin. Pero dapat hindi na nila inopen yung SD card kasi pwedeng dumami yung problema eh. Ito, medyo bumagal yata siya. So, currently, meron na siya nadidetect na 97 TIF. Tapos, MOV na 4. So, most likely, ano to? Video. Move. 80%, 81. 101 files found. So, imagine, dito sa, sa computer, my computer, this PC, pag inopen mo, halos wala siyang makita, di ba? Ayan o, 0 bytes. Pero, dito sa application, meron siya na-detect. So, kasi, burado na yung file allocation table. Yung parang, kumbaga sa libro, is yung table of contents na delete na. Okay, eto na. 100% siguro tapos na to. Ayan, recovery completed. So, i-quit natin yan. Punta tayo dito sa drive D kung saan ko isinave. Folder 2, folder number 2. Open. Recap directory .1. Open. Eto na siya. Oh. Okay. According dito sa extension CR2, CR2 is for Canon camera. CR2 tsaka CR3 sa yan, sa Canon yan. So most likely Canon camera yung ginamit niya. So mukhang matagal na tong na to, 7/17/2024. Yung data or yung ewan ko kung tama ba yung settings ng camera nila. So anyways, try nating i-check kung mariread ba to nung software na pang read. Meron ako dito eh. Wait lang. Itong Digital Photo Professional. Check natin. Open natin to. Ito yung pang Canon na pang read ng mga raw files, raw picture. Wait, hanapin ko yung directory. This PC, hard disk drive, data. Ito na siya. Pag kinlik ko to, dapat lalabas yung mga picture. So, ayun, ito na. Ayan. Ito na yung mga pictures ng client. Siyempre, i-blur natin to. Okay, ayun. Ayan, new folder 2. Diba? CR2. Yan yung extension ng file. So, ito, medyo corrupted siya. Na-corrupt to. Ayan. Corrupted tong dalawang file. So, hindi siya na-read na mabuti. So, most likely, ito yung current na nire-read ng camera. And then, yun nga, nagkaroon ng problema. Kaya ganito. Okay, ayun lang. Sana may natutunan tayo. Yung link ng application,
yung download, ilalagay ko sa link sa description o kaya sa comment section. So ayun lang, thank you.